Ayun na nga, master. Bigyan kita ng basic na kaalaman. Basic na kaalaman lang. For beginner, kung veterano ka na, iba na panoorin mo. Ito para sa mga kaibigan natin nagsisimula pa lang sa kanilang journey sa pagbibisikleta. Basic na kaalaman para sa iyong bisikleta. Para alam mo kung ano yung mga pyesa at alam mo kung anong tawag. Alright? Basic lang to. Kung estresado ka rito, master, nako, standby ka lang. Ako po si Papa Jack. Tara, simulan na natin to. Oh! Ano yan? Ang tawag dito, master, ay BB. Kung stock ang bibilin mo, may mga stock ka mabibili na seal bearing. May mga stock ka mabibili sa mga tindahan, sa mga bike shop na square tapered pa. Pero kung ako sa'yo, magpalit ka na ng seal bearing na BB. Ito ang seal bearing na BB at ito naman ang square tapered na BB. Alright? Oh, ito naman. Ito naman ang tinatawag na headset. May mga iba't ibang uri pa ng headset yan, master. May square, meron tinatawag na non-tapered, tapered, at merong 44-45, 44-44, standard. So, alamin mo lang kung ano yung headset na kailangan mo sa iyong bisikleta. Tandaan, ang tawag dyan ay headset. Oh, ayan. Ang tawag naman dyan ay true axle at meron din yan tinatawag na quick release. Okay? Merong mga bisikleta na quick release. Yung tipong susalpak mo lang, tapos higpitan mo, angat mo lang, yun ang tatawag na quick release. Meron naman, yung true axle, yung tinatawag na sa loob, yung fork, nakabilog yan, papasok mo lang yung axle, tapos hihigpitan mo siya ng Allen wrench. Ang tawag dyan ay true axle at quick release para sa iyong hubs. Alright? Ito pa. Ayan o. Ang tawag dyan ay seat clamp. Yan ang naghihigpit sa iyong upuan para hindi bumaba. May kanya-kanyang sukat yan. May seat post kasi na 31.6 at 27.2. So alamin mo lang kung ano yung sukat na kailangan mo na seat clamp sa iyong seat post. Kasi magkakaiba yan. Baka mamaya magkamali ka ng bili, hindi papasok yan o masyadong maliit. O kaya sobrang laki. Hindi siya hihigpit. Alright? Oh, ito pa. Ang tawag dyan ay crank cap. Nabibili yan sa mga aftermarket store. May mamibibili ka yan kapag ka nasira sa mga crank natin. Napakahalaga niyan kasi yan yung magsisilbing lock para sa ating crank arm. Okay? So, kailangan meron kayo niyan. May nabibili naman yan. Dali nyo lang yung sample nyo. Kung wala naman, dali nyo lang yung bisikleta nyo at ipakita nyo kung anong model yung crank nyo. Sigurado meron silang crank arm na aftermarket. Alright? Oh! Eto pa! Ang tawag naman dyan ay real deruller. Ang tawag dyan, real deruller. RD sa mas karaniwan na mas mabilis bigkasin. Okay? Yan ang ginagamit sa pag-shift. Pag mag-shift ka ng 10 speed, 9 speed, 11 speed, 12 speed. Okay? Hindi ka makapag-shift kung wala ka niyan. Alright? Alamin mo lang kung ano yung speed na gamit mo. Meron din tinatawag na short cage at long cage. Usually, ang long cage ginagamit siya kapag malalaki na yung cogs nyo. Alright? Tapos, kapag mga short cage naman, karaniwan, ginagamit yon sa mga road bike, ginagamit yon sa mga gravel bike na mga mabababa lang ang speed, 9 speed or 10 speed. Karaniwan, ang mga road bike na ginagamit sa RD ay yung mga Sora, Sora, Claris, yan ang mga pang road bike o pang gravel bike na RD. Pero yung mga MTB, Diore, Altus, yan ang mga ginagamit nila at Alivio. Alright? Oh, ito pa. Oh, yan. Ang tawag dyan ay seat post. Post, ibig sabihin post. Poste. Lagayan yan ng saddle nyo. Okay? So, dati, hindi pa familiar yan. Ang tawag lang dyan, mga ganun-ganun lang. Mga MTB pa dati. So, seat post ang tawag dyan, master. Okay? Dyan yung lagayan ng seat clamp. Diyan mo ikaklamp yung seat clamp mo galing sa frame. Tapos, kaklamp mo na yung seat post mo at ilalagay mo dyan yung saddle mo. Alright? Ito pa oh. Ito pa. Ang tawag dito ay fork. Merong iba't ibang klaseng fork, master. May tinatawag tayong fork na rigid. Ito ang rigid. Ayan. Pag tinatawag naman na suspension fork, ito naman ang suspension fork. Okay? May mga suspension fork na tinatawag na travel. Yun yung haba ng pang-bounce niya. Okay?
haba nung mismong pag-bounce. Merong 100mm, may 140 at may 160. Okay, alamin mo lang kung ano yung type mo at anong genre na ginagamit mong bisikleta. Ito pa. Ang tawag dyan ay handlebar. Okay, alam niyo naman siguro yun, hindi ko na kailangan explain. Pero may mga kanya-kanyang handlebar tayong ginagamit. Okay, sa road bike, ang tawag sa manibela nila ay drop bar. Handlebar naman, karaniwan, maraming variation ng handlebar pagdating sa MTB. Merong back sweep, may mid-rise, high-rise, o low-rise. Pag sa touring bike, iba naman ang ginagamit doon. Karaniwan, mga naka-loop bar, naka-crazy bar, or naka-corner bar. Alright? Alamin mo lang kung ano yung genre ng bisikleta mo na ginagamit mo, master. Alright? Ito pa. Ang tawag dyan ay inner tube. Na dati, ang tawag na karaniwang sinasabi ay interior. Okay? Interior, gagamit ka ng inner tube kapag hindi ka yung nakasilan, tubeless. Okay? Pero kung naka-tubeless ka, hindi mo na kailangan yan. Maraming mga brand yan. May Kenda, may Maxxis, at kung ano-ano pa. Alright? Pili ka lang kung ano yung sukat na kailangan mo. Ito pa, ang tawag dyan, ang tawag dyan ay sprocket. Okay, sprocket. Pero ang tawag ngayon dyan, na karaniwan na mas kilala sa mga tinatawag nilang cogs, depende yan kung ano yung trip mong pagbasa. Wala tayo pakailangan mo ng trip. Basta ako yung trip mo, bala tayo sa buhay natin. Okay, ang tawag dyan ay cogs. Yung cogs na yan ay meron ng iba't ibang klaseng speed. May 8 speed, 9 speed, 10 speed, 11 hanggang 12 speed. Pero pag fixie, syempre fix, isang gear lang. Kapag single speed, isang speed lang yan. May 16, may 14, may 18. Alright, pili ka lang kung anong cogs ang bibilid mo dahil napakarami nagkalat na cogs ngayon na aftermarket. May Sagmit, may Diore, may Shimano pala. May Shimano, may Sagmit, may Sunshine. Okay, pili ka lang kung ano yung gagamitin mo na afford sa budget mo para hindi ka palayasin ng asawa mo. Ito pa, ang tawag dyan ay caliper. Karaniwan, kung may caliper, ay may tinatawag na lever. Tawag dyan, syempre, alam nyo na yan, brake yan. Okay? Pero huwag kayong magbe-brake huwag kayong magbe-brake ng jowa nyo. Ang tawag lang dyan, brake. Brake ang tawag dyan sa lever. Ito, caliper. Okay? Caliper, karaniwan, kapag bumili ka ng mga brake mo, ay magkasama na yan. Assembly na yan. Okay? Caliper at lever. May kasama na rin kable yun pag bumili ka, syempre. Pero sa mga road bike, sa mga iba't ibang mga parts natin, pwede naman tayong bumili. May mga TRP na caliper at meron din naman mga lever lang na nabibili or STI lang din na nabibili pang road bike. Tandaan nyo, ang pagtotono ng brake natin ay napakahalaga. Kailangan dyan kasi tayo magiging mabilis at dyan din tayo magiging mabagal pagdating sa brake. Pero tandaan nyo, huwag masyadong mahigpit dahil kapag masyadong mahigpit, karaniwan umaalis. Joke lang. Eto pa, konting kaalaman pa. Eto, ang tawag dyan ay tinatawag nating dating pito. Okay, pito. Pito, hindi pito. Hindi yan, okay. Pito. Okay, meron tayong dalawang klaseng pito na tinatawag. Meron tayong Presta at meron tayong American valve. Ito ang American valve. Ito ang Presta valve. Okay? Alamin nyo lang kung ano yung rim nyo, kung pang Presta o pang American valve na tinatawag. Shredder kung tawagin nila. Alright? So, kung bibili ka ng inner tube, tanungin mo kung ano yung kasya dun sa rim mo kasi may mga malalaking butas. Pag malaking butas yan, shredder yan. Ibig sabihin, American valve yan. Pero pag maliit lang ang butas mo, may mahaba na Presta, may maikli na Presta. Pili ka lang kung ano yung mas prefer mo, kung nakamalapad ka na rim o naka-high depth ka na rim. Alright? Basta kung malapad, hindi yung ilong ko, yung rim. Alright? Eto pa. Ang tawag dyan ay stem. Hindi ng halaman. Stem. May iba't ibang haba yan. Ang stem na yan ang humahawak sa fork mo, sa steering tube mo, at sa iyong handlebar. Okay?
Meron yan tinatawag na 90mm, 70mm, ay yung mga haba niyan, master. So, pili ka lang kung ano yung karaniwang haba na gusto mo. May mga 100mm. Karaniwan, kapag ka nagpapabike pit ka, yung stem, ang ginagamit din ng batayan kung gaano kahaba ang kailangan mong i-reach dun sa bisikleta. Okay, pero kung mga MTB naman, mga short stem naman ang ginagamit doon. Yung mga tinatawag na 40, 50, yan yung mga sukat na ginagamit kapag ka mountain bike lang naman. Pero kapag ka gravel bike o road bike, karaniwan naghahaba sila mga 80, 70. Okay, alamin mo lang kung ano yung haba ang kailangan mo at kung anong gusto mong haba ng relasyon. Hindi pala relasyon. Stem pala. Bakit ba ako relasyon na relasyon? Ito pa! Yan! Crank. Ang tawag dyan ay crank. Sa crank na yan, meron tinatawag na 1x, 2x, at 3x. Pag sinabing 1x, isang crank lang, isang ring lang. Pag 2x, dalawang ring. Pag 3x, automatic, tatlong ring. Alam naman tatlong ring, 3x, tapos 4 ang nakalagay. Ibig sabihin, 3x, tatlo. Okay? May iba't ibang speed yan. Yung pinakamaliit, yun yung 22. Yung pinakamalaki, yung nasa gitna, karaniwan, mga 30, 32, mga ganon. So, depende yan sa brand. Tapos, yung pinakamalaki natin, usually mga 44, 42, o 46. So, pili ka lang kung saan ka mas komportable at saan ka bibilis maghiwalay ng jowa nyo. Hindi, huwag kayo maghiwalay ng jowa nyo. Masama yan. Okay, kung saan ka mas mabilis, makakaakyat, at kung saan ka mabilis, makakaahon. Kung sa 1x, 2x, o 3x. Oh, ito pa. Ang tawag dyan ay rim. Okay, so alam nyo naman siguro yung rim na yan. Dito ngayon sa era natin ng pagbibisikleta ay may tinatawag na butas yan. Yung butas niyan meron 32 holes, 28 holes at 36 holes. Karaniwan kapag ka road bike ka ay 28 holes. At kapag ka gravel bike ka naman, karaniwan mga 32 holes kasi syempre iba pa rin yun. Pero halos pareho sila ng sukat pagdating sa hubs. Sa mountain bike, 32 holes at 36 holes. Alamin mo muna kung anong holes ang kailangan mo bago ka bumili. Tingnan mo muna yung hubs mo kung ilang holes, tsaka ka bumili ng rim. Alright? Oh, eto pa, last na to ha. Last na to. Pero bago ang last, syempre, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel at saka hindi ka pa nakapollow sa ating FB page. Ako po si Papa Jack at sa ating TikTok channel na ako, Bike Talk with Papa Jack. At available nga pala ang ating Papa Jack Degreaser at bike shampoo. Premium lahat yan mga master. Mura-mura. 188 pesos at 166 pesos lang yan. Abay, saan ka nakakita? Premium tapos ganun yung halaga, diba? So napaka-quality. Available yan sa CS168PH at sa ating Shopee. At order ka sa Shopee natin, nasa description below ang kung paano ka makaka-order. Alright. Maraming salamat CS168PH at salamat di Stingray Therapeutic Spray. Maraming salamat din sa Rock and Roll para sa ating rock na ginagamit sa ating paglalakbay. Okay? So ito na yung last. Ito na yan. Yan. FD ang tawag dyan, master. Saan ba ginagamit yung FD na yan? Yung tinatawag nilang front deruller. Ibig sabihin niya, ayun yung nasa gitna, ayun yung nasa seat tube natin. Okay, nakalagay yan. Maraming iba't ibang klase yan. Meron tinatawag na downpull, side swing. Alamin mo lang yung specs ng iyong bisikleta kung downpull ba siya o side swing o downpull, backpull. Basta alamin mo lang siya. Pero karaniwan ang gumagamit niyan ay yung mga road bike at gravel bike. Sa MTB, usually ginagamit din naman pero mas gusto nila yung mga 1x setup. Okay? So, ganun din yan. Meron yan ng iba't ibang klase. May pang road bike at may pang gravel bike. O, yun. O, quick lang yan ha. Sabi ko sa'yo, quick lang yan. Hanggang dito na muna po tayo. Palaging tandaan. Mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Palawakin ng kaalaman. Humingi sa Diyos ng gabay sa ating paglalakbay.